Praise the Lord mga kaigsunan. Sa usab atong palakpakan ng atong buhi nga Dios mga kaigsunan. All the glory para sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Una-una sa tanan, inahatag ko akong dako nga Espiritu sa atong mga pinalangga, mga pastor, especially sa atong General Overseer mga kaigsunan, Pastor Ronnie Ginelo mga kaigsunan, ug ang atong Second General Staff mga kaigsunan, na tema na victorious mga kaigsunan, ug ang scripture diri makita sa Exodus 17 verse 11 ug sa 1 Corinthians 15 verse 57 mga kaigsunan. Ug giingon diri sa Exodus chapter 17 verse 11 mga kaigsunan, ug nahitabo nga sa gibayaw ni Moises ang iyang kamot midaog ang Israel, apan gipaubos niya ang iyang kamot midaog si Amalek. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 mga kaigsunan verse 57 nagaingon, apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa pagdaog pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Hallelujah, praise God. Kung ingon ka o victorious mga kaigsunan, dili nimo ni basta-basta nga makuha lang, na simple lang nga way mga kaigsunan. Kung gusto ka na makapot nimo ang victory mga kaigsunan, is you need commitment, endurance mga kaigsunan, sacrifice mga kaigsunan. Dili easy ang pagtapos sa victory mga kaigsunan. Dili mga kaigsunan sa Exodus mga kaigsunan, na diri si Joshua ug uban siyang mga katawhan nakig-paaway sa mga katawhan ni Amalek mga kaigsunan. Ug dinhi dako nga tama si Moises mga kaigsunan, kay kung wan kay gipataas niya ang iyang kamot, iyang duha ka kamot mga kaigsunan, ug iyang sukod mga kaigsunan, mudaog ang katawhan ni Joshua mga kaigsunan. Apan kung iyang ini ipaubos is mapiting ang katawhan ni Joshua mga kaigsunan. Subuon pasabot mga kaigsunan nga once diay makita nato ang atong pastor nga kapataas sa ministry sa atong buhi nga Dios, ug laylay na ang kamot sa atong pastor mga kaigsunan. Kita nga mga youth mga kaigsunan, magigaaon kita ug maginhor mga kaigsunan. Take note mga kaigsunan, nga kita nga mga youth usa ta ka backbone sa ministry sa atong church mga kaigsunan. Kung mayroon ka backbone mga kaigsunan, mo ni siya parte siya sa bukong mga kaigsunan nga makatabang nga usa ka tawo makatindog mga kaigsunan. So mao ni mga kaigsunan, nasama ta sa usa ka backbone, usa ka nga backbone sa atong church mga kaigsunan, sa atong ministry mga kaigsunan, foundation kita mga youth mga kaigsunan. Hallelujah, praise God. Ug dinhi sa 1 Samuel mga kaigsunan chapter 17, Jihad State mga kaigsunan, upaw sa gipildi ni David si Goliath mga kaigsunan. So dira i-describe kung unsa characteristic ni Goliath mga kaigsunan, kung unsa siya kadako, unsa ang iyang armor, unsa iyang sandata, ug si David i-describe ko niya mga kaigsunan nga usa kahaptong nga bata ug mapula-pula pa ang aping mga kaigsunan. So niya mga kaigsunan, to cut the story short mga kaigsunan, bikuha si David mga kaigsunan ug 5 ka bato. Malimpyo nga 5 ka bato sa sapa mga kaigsunan. Kanong 5 man ka bato mga kaigsunan, kay kini 5 ka bato mga kaigsunan, ka-represent ni sa G, E, S, U, S mga kaigsunan, present ang atong buhay Diyos, which is Jesus mga kaigsunan. Hallelujah, praise God. Ug diha nga pamagi mga kaigsunan, dako ang iyang pagtuo, dako ang iyang pagsalig sa atong buhay nga Dios, nga andang mamutabang kaniya sa iyang pagpaaway mga kaigsunan. Wala siya kalahuna nga bata siya kung masarang ba niya na ang usa ka Goliath mga kaigsunan. So diya mga kaigsunan, ipaduol na si David kang Goliath mga kaigsunan, ug sila nagtagpo na mga kaigsunan para sa pakigaway mga kaigsunan. Ug
diya mga kaigsunan, halikuha si David, usa ka bato, ug ibutang niya sa iyang sling mga kaigsunan, ug iyang gilabay. Kung imagine nimo mga kaigsunan, i-describe diya ang suot nga helmet ni Goliath mga kaigsunan. Kung imagine nimo mga kaigsunan, ang mga warrior sa unang panahon, ang makita lamang kung magsuot silang helmet, isang ilan lang mata mga kaigsunan. Ang ilang nawong istabon nila mga kaigsunan. Subisan pa nga matara ang makita ni Goliath mga kaigsunan, tungod sa tabang sa tungguhin nga Diyos mga kaigsunan, na ikaw si Goliath diri sa altang, o namumuha mga kaigsunan, o giputlan ang ulo ni David mga kaigsunan. So, unsa man ang atong ma-learn diya mga kaigsunan, unsa man ang atong point diya mga kaigsunan, ikaw ngayon, dili ka maguna-una, na usa ka kabata, dili ka mo ni makaya pastor, kay usa ko kabata, dili ka mo ni makaya buhaton pastor, kay usa ko kabata, dili ka mo ni kaya ang panindigan pastor, kay usa ko kabata, tandaan mo mga kaigsunan, dili basihan ang imong pangitanon, dili basihan ang imong kadakon, dili basihan kung unsa na lang kadugay na katipa sa pagwigos, ang basihan mga kaigsunan, isang imong dakong pagtuo sa atong Diyos mga kaigsunan. Para ang mga problema mga kaigsunan, kung unsa man ang mga kabugatan, kung unsa man ang mga pagtulay na moabot sa imong kinabuhi mga kaigsunan, bisan unsa pa ka, usa ka kabata mga kaigsunan, kaya nimo na nga nasuklan mga kaigsunan, kaya ka nga moadto sa usa ka batang mga kaigsunan, basta ikaw may dakong ka nga pagtuo sa tuwing nga Diyos, ikaw gyud di mayaw sa tuwing Diyos, nakita sa Ginoo nga deserving ka kabangan sa tuwing Diyos, nakita sa Ginoo nga usa ka kabata nga matinumanon sa mga pulong sa tuwing Diyos mga kaigsunan, ug ang Diyos muhimaya gyud sa imo mga kaigsunan. So dire mga kaigsunan, nagisbutaw ka ng victorious mga kaigsunan. Sa pag-adto pa lang dire mga kaigsunan, nakadaot ako. Lunes mga kaigsunan, exam na mo, pero nanangit rami mga kaigsunan, bisan unsa pa na ang mga harang na dili makadto dire mga kaigsunan, itagaan og way para masulbahan ang mga problema nga maka-attend dire mga kaigsunan, ug nakita ninyo nga namin diri karon, bisan unsa kalayo ang among lugar, bisan unsa ka kapoy ang biyahe mga kaigsunan, apan na mo lang isuklan mga kaigsunan, alang sa pagdayaw sa tubuhi nga Diyos mga kaigsunan, ug makayon ninyo mga kaigsunan, kung ako mag-victorious nga bata mga kaigsunan, kabalo ko sa kong kaugalingon, nga bisan pa, dili ko makadaw diri, kabalo ko sa kong kaugalingon, nga usa ko nga bata nga maulawon, kanang maulaw istorya mga kaigsunan, apan dako nga achievement ako mga kaigsunan, nga step out sa akong comfort zone mga kaigsunan, dili ko ni makaya mga kaigsunan kung wala ang atong way na Diyos mga kaigsunan. So declare ako sa inyo mga kaigsunan, na ako naging matinaupon mga kaigsunan. Hallelujah, praise God, palakpakan nato ang atong way na Diyos. Praise the Lord! Atong palakpakan una ang video. So, first of all, I will give the highest honor atong buhay ka Diyos. O ang second to our general overseer, ang mga pastor na niya di karon. So, labatian naman to ni mga kaisunan, o labatan naman to atong tema, the second general camp is victorious. So, karon, dili na lang kung bigong sa parang isulto na ko tungkol sa akong nabalaan. So, nakabatik na kita gabiin, din nagadaw, sa pulis kung na Diyos, hindi naman nag-aimon victorious. So, ipabatitas kung na Diyos, nakaksunan tungkol, wala makitang pili ng human. Amen? Wala sa silahan ng kaisunan. Kung once may mo itong teacher na mag-test na next week. So kung ikaw na estudyante na tuto, kung ikaw na estudyante na gusto makapasar, so imuhat yun na siya na i-apply sa
sa pag-alagas ng buhay ng Diyos, pili kita maging victorious, mga kasunod. Amen? Amen. Dili sa verse 11 na kay una, nag-aikong dali na naabot sa puntong ang kabot ni Moises na napuy-puy na. So, biling mga kaisunan, sa puy-puy dito sa kabot, dili na siya makaya. Nakita na ito, habiin na rin, nag-example ni Brother Kinji, no, nakita na ito kung unsay ang kabot, no, ginsan ni pag-asa nga, na siya asa nga dalabas baston. So, nakita na ito kung unsay ang reaction niya ba, makapo na siya kaayo. Di ba, puy-puy, yung kayo mga kaisunan, nakita na ito, wala nga, dili dyan talim ang gihimo ni Moises mga kaisunan, dili talim mag-isa sa baston, duha ka kabot, no, imang i-raise, na dapat dala baston mga kaisunan, dili dyan na basta-basta na ihang sacrifice mo na, kasalamat samtang nakita, nakita sa buhay niya na naguyog si Aaron and Hor. Wala salamat kay Nas, si Aaron and Hor, nagapadayon japon siya sa pag-aswat, no? Ikuha si Hor o si Aaron ng bato para pagpumuon si Moises o itabangan nila ang pusa-pusa nila kakabot para lang makataas o para lang madaog ang pag-away, ang pakipag-away sa mga Israelite, sa mga Amerikon. So, malang mga kaisunan, na once yan, nakita na nato atong pastor na hindi niya tamang, hindi na ito ingon hindi na ito magpaingon ka sister, hindi na ito mag-chat, no, hindi na ito mag-chat, na once nakita na ito nga natin buhaton sa church, at kung nagkadayon, hindi na ito magpatugay-dugay, no, usa na makakatong og victorious sa itong kinaway, victory, wala ka, ako ano suportahan atong pastor, no, once na nakita na ito nga need niya help, ako ano suportahan, kay once po kita mga kaisunan, huwag po sa punto na kita magluya, kita anahan yung mga problema, no, magdiyan na lang kita ni pastor sa pag-chat, no, para lang kita ma-encourage, para lang kita nasigos sa itong pastor, no, na usa na, dako ang tabang, na once kita support sa mga pastor, no, sa mga bulhaton, mga kaisunan. Basta, titugal na ito mga kaisunan, ang atong prinsipyo, kung usa ka sa church, mo na imumulhaton. Kung usa ka sa church, mo na imumulhaton. Kung ikaw sa church, sigilin ko na mo, ako usa kayang people sa Chulupa, wala din ko na pakita sa kong pastor na dagayluya ko, ako na usa, ako kinapataas ang atong buhay na Diyos. No, hindi na ako nila na kinapatayon ako na sa aktigit. Tungkol sa itong buhay na Diyos, mga kaisunan,
First of all, I would like to give the highest honor una sa tanan sa atong buhi nga Dios. Sa opportunity nga gihatag niya kanako nga matubang mo diri tanan. Ikaduha sa atong overseer, Pastor Ronnie Ginelo, o sa tanan niya mga kapastoran diri, o labi na sa among pinalangga ka pastor, Pastor Joey Tapangan. No, nabasa natin diha sa Psalms 150 verse 6, nagaingon nga, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Atong text is Exodus 17:11, and it says, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Durano, makita natin nga si Moses nag-raise siyang hands. Raising of hands represents the apostolic banner of it, or it's the sign of the praising and praying of an apostolic. We all know now when an apostolic prays, we should be like Moses, full of trust, full of support, full of unity, and full of faith. Full of trust that whatever happens, we can all conquer it all. Full of support, supporting one another, especially our real believers. We should lift up one another. Full of unity. Dala sa text nun, nabasahan na to nga sa babaw sa Exodus 17 verse 12, nga ang Israelites were victorious when they unite and work together in the leadership of Moses. Full of faith, ang kakapoy ni Moses, it only reminds us that faith is so much challenging. Pero dapat padayon kung pagsalig natin, ang atong pagsalig sa atong buhi nga Diyos, luyo sa mga kabudlayan, luyo sa mga kapaitan, luyo sa mga pagtilaw nga nakahitabo sa atong kinabuhi. Kay kita tanan nakabalo nga ang Ginoo siya ang nakakontrolar sa tanan. God is in control of everything. Diri sa kalibutan sa atong spiritual journey, our leader is our pastors. In order for us to be victorious, we should trust, support, and have faith. We should unite or work together with our pastors because all of us are part of the body of Christ. Amen? Itang tanan, party ta sa lawas ni Kristo. Sa church, dili pwede nga si pastor lang ang mga budlay. Dili pwede nga si pastor lang ang mga muyo para sa aton. We should also pray for our pastors. No? There is a Jeremiah 3:15. It says, and I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Magpasalamat kita sa atong buhi nga Dios, nga gipasalamat, nga gihatagan kita niya og pastor nga sige kapulaw, pangamuyo para sa aton nga kita tanan magkaayuhan. We should thank God who gave us pastors to guide us and to pray for us, to pursue us, to have a full of trust, full of support sa ministry, to be united sa tanan na buluhaton sa church, and to have a never-ending faith in our Lord Jesus Christ. Just like Moses, Aaron, and Hur. Si Moses, wala siya natungnan sa pagbayo sa iyang mga kamot.
Kay siya nagatuo nga maangkon nila kadalagaan sa bulig sa atong buhit nga Dios. All of us should seek God's guidance in all our battles. We should all support and lift up one another because together we are stronger with our unwavering faith or dili matarog nga pagtuo. An apostolic will not be weary or fainted if we will just let God rule our lives. Dili kita maging makaluluoy kung magtinir kita sa landong upon sa kamot sa atong buhit nga Dios. Gani kung ano ang inyo na huktan, kung anong inyo na matunan, huktan din ninyo. Ayaw na mong tunggo, ayaw mong lumpa. Kailangan ka sa last days ka. Dili kita maging makaluluoy kung magtinir lang kita sa kamot sa atong buhit nga Dios. Kaya bisan pa may mga pagtilaw or circumstances nga mabatsyagan sa atong kinabuhi. Mga pagtayog sa atong kinabuhi, mga pagtilaw. Kita nga mga apostolic, nakabalong kita nga we will be victorious or makabuot nato ng victory kung magsalig lang kita sa atong buhi nga Dios. Magandang hapon po sa ating tanan lahat. Lalo na sa ating General Officer Colorado, Ronald Igenelo. Sir, magandang hapon. Ako'y labis na nagpasalamat sa pagkakataon nito. Nadalpatan ko rin, no? Hindi, kali naman. Wait, hindi ko ako niyan. Lalo na sa ating punong hurado, General Officer Ronald Igenelo, ito medyo, mas maano na tayo, may edad kasi 63 na tayo eh. Bawi na tayo sa junior natin dyan. Mga kapatid natin sa Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa isang mapagpalang araw po sa na ito at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na naging bahagi ako sa Iskasikong General Camo Apostolic Park Church. Malaking pribilehiyo na mag-aral ng kanyang salita. Ating babasahin ang kanyang salita sa Exodus 17, verse 11 and verse 12. Isinulat ni Moses. And it came to pass when he held up his hand, Moses, Israel prevailed, and he stretched down his hand. That's Amalek is prepared. At nangyari ang itinaas ni Moses ang kanyang kamay ay nananaig ang Israel. Pagka kanyang ibinaba ang kanyang kamay, ang Amalek ay nananaig. Exodus verse 12, datapwat ang mga kamay ni Moses ay inilagay sa ibaba at kanyang kamay kumuha kamay ni Moses ay nangalay at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hur. Ang kanyang mga kamay at isa'y sa isang dako. Ang isa kanyang kamay ay nalaki sa itaas hanggang sa magpaglubog ng araw.
May tatlong punto ako sa aking pangaral sa araw na ito. Una, pag inangat ni Moises ang kanyang kamay, ayon sa sulat ni Apostol Pablo na ang kamay ay dapat iangat pataas na walang duda at puot ng damdamin. Ito ay kuman ng ating Panginoon na gamitin ang kamay sa pagpapuri sa Panginoon. Sabi sa Psalm 47 verse 1, "Oh, clap your hands and all ye nations and shout out unto God with a voice of triumph." Okay. Praise God, hallelujah. Kamay ang ginagamit sa pagpapuri sa panalangin para abutin ang presensya ng Diyos. Kamay ang ginagamit sa paghawak ng pastor at bumuka ang ritsi ng dagat ng ritsi. Kamay ni Moises ay sinasamahan ng Diyos sapagkat ito ay may kasamang tapat at tunay na pananampalataya. Moises na isang leader, ganun din sa church. Pag yung pastor ay ang pagkapastor ay ang Moises sa ating panahon, pag ang pastor ay may kamay na tapat sa paglilingkod, autoridad, tapat sa pananampalataya, kamay na may autoridad, kamay na walang duda at walang puot sa damdamin. Siguradong panalo at sasamahan ng ating Panginoon. Ang resulta ay tagumpay. Pangalawa, pag binababa ni Moises ang kanyang kamay, ni Moises na binababa, nananalo ang Amalek at kalaban ng isang Israel. Kamay na nalipaypay sa panganalangin para magpapuri, natatalo ang Israel. Ganun din po sa pag ang leader ay sumusuko, nagkakaroon ng pwersa ang kaaway. Yung kaaway na may duda, ang kamay na may duda, na wala ng bisa ang pagtungtong sa may sakit para gumaling. Yung kamay na sumusuko sa pakipagbaga, talo sa labanan. Pangatlo, hinawakan ni Aaron ang honor ang kamay ni Moises nang hinawakan ni Aaron ito at honor ang kamay ni Moises pa itaas, nanalo ang Israel sa mga Amalekites. Buong araw na pakiramdam, walang tigil ang paghawak ng naangkin ng Israel ang tagumpay sapagkat may Aaron ang honor na humahalang sa kamay ng isang Moises. Bilang membro ng Iglesia ng ating Panginoon, kailangan suportahan natin ang ating pastor. May araw na nanghihina at inisyatibo na ating suportahan at dipiksahan ang tao ng Diyos para damay-damay lahat ang tagumpay na nais ibuhos ng Panginoon. Trabaho ng bawat membro ng church na suportahan sa gawain ng Diyos at ipiksahan ang leader upang ikapanalo. Hindi natin kakuha ng pastor. Huwag natin saktan. Masaktan na nga natin, kundi mahalin at suportahan. Dahil sa Hebrew 13:7, every ubi ang pastor makakakabuti sa ating mga membro na hindi magkamali ang kanyang salita.
spiritual, di natin kayang lumaban ng nag-iisa. Kailangan natin gabay mula sa ating pastor at kailangan ng pastor ang ating buong suporta sa gawain ng ating Panginoon. Tagumpay ng lahat, tagumpay ng membro, tagumpay ng lahat. The victor of the nation. Hapon sa tanan, no? Sa dihambal dali sa 1 Corinthians 15:57. Pero salamat sa Dios tungod nga paagi sa ginhimo sang adong Ginoong Jesucristo ginhatagan na kita sa kadalagan sa siningang mga butang. Yes, Lord, no? Dali sa Exodus, no, lamang gibit lang sa ato ng mga pastors, ang kamot ni Moses, no, ayagid din pataas, no, nga wala na din padalon, no, kay once ni padalon ni Moses ang iyang mga kamot, mapirdi ang mga Israelites, no. Amo na sa ministry, no, nga bisan ang atong pastor nagalaylay na sila or nagakaluya na sila, wala nila gapon ginapakita sa aton or like wala sila gahambal sa aton mismo, no, kay tungod nga hindi sila gusto nga kita man pud maluya kaupod nila, no. Amo na nga kung magluya ang ating pastor, mabasalaman natin kay naaman kita sa ligos, no. I-pray natin atong pastor, ipili lang sa usang adlaw kausa, no. Kada bugtaw sa aga natin, no, pag i-pray natin atong pastor sa pagtulog sa gabi, no, i-pray natin atong pastor kay may mga battles po na sila nga ilagi natin bang, no. Kay isa kita kahor kag-aaraw sa ating ministry, no, sa ministry sa pagbuhi na Diyos, no, nga sa time na makita nila nga ang kamot ni Moses nagapadalong na kay kapoy na si Moses, naa sila nga nagtabang ng comfort kay Moses, no, maumang kita ang mga membro nga dapat nato na i-comfort atong pastor through prayers, no, gaan natin sila sa time na sila lang dito ang atong i-pray, no, kay tungod ang atong pastors daghan din na sila mga battles, no, daghan din sila nga mga problema nga nag-aabot sa ila, mga kaluyahon, dili lang sa basta ang mga pastor, no, kay tanan naa sa ila, no. Amo na dapat kita nga membro, no, pag once nga aton na pastor na makita naton sa spiritually, no, muluyan na siya or like dili na jud sa iyang mga wali mafilma na nato, no, mao nang aton na i-pray nato sa pastor. Magtindog kita as a backbone dito sa ating church, no. Kita may mga victory kita na agyan sa ating mga kinabuhi, no. Sa pagdato dili daghan mga problema nga aton na agyan, no. Financial, no, kay layo sa labanan sa mga kultura, layo jud kayo. Pero naata subong diri naging victorious kita, no, nga nagpililipon sa Desmo. Hindi tanan pasalamatan natin sa pagbuhi nga Dios na safe and sound nakabot diri, no. Hambal sila sa Proverbs 3 verse 3 nga magpabilin kang mamaayo kag matutog, hindi ina pagdula kundi hukad gid sa imo tagipusoon. Ang hukad natin sa atong mga tagipusoon, sa atong mga huna-huna, which is ang pulong sa atong buhi nga Dios, no. Dili dapat kita nga magpakita nga luya kita, no. Kung maluya kita physically and spiritually, dapat magtindog kita, maging victorious kita, no, sa atong mga kaugalingon, no. Kay kita nga mga young people, kita jud ang prone kayo sa mga pag-abot sa mga problema, no. Sa ako man, no, sa before sini, no, dili ko punta mukuyog sa sini nga second general camp nato, no, kay physically dili jud na kaya sa akong lawas, kay kada semana kabalik-balik itong hilanan niya.
sa eskwelahan permi ko malitungan mo mauna wala ko naka-eskwela. Dili ko maka-eskwela tarong no kay ko dakong tawag kuya na pero ang balik ko sa ako nga tinduki pakipagbato ang ginabatag maging victorious ka no kay kung makakatuwa sa eskalante kag ato ka dito maupod ka namon naging victorious ka sa pag-atupang sa imong physical mo no kag ako na pasalamatan sa tubig na Diyos na wala akong kapagayaan na siya nagtabang ka na ako no dili lang sa akon sa atong tanan no nga naging victorious kita nga nakalabot dili no nga wala na din kita gipabayaan sa atong dala no naging safe kita no wala sa mga naging problema sa atong pagbiyahe no kag dapat ang atong nga mga pastors anong ginanon sila i-praise natin sila permi kay dili lang kita ang dapat i-pray nila no sa giyambal ni Evangelist Rap sa iyang ginala kahapon na maging isa kita ka-for kag maging isa kita kakaaron nga dili na kinahanglan nga ingnan pa no ning volunteer sila willingly no nga magtabang kay Moses no ilaging comfort si Moses kag nakita ko sa giyambal ko ni Evangelist Rap nga si Moses wala din siya ning hambal sa kinaaron kag ginahangkor nga kapoy na siya no kay isa siya ka leader no gusto niya ipakita nga bisan usa